dealing with naming of alcohols. Okay, the first functional group. So, here sa mga example natin, ang attached sa ating pinakang alkane or alkene-alkyne ay alcohol only. Then, meron po tayong isang example dito na kung saan ang ating alcohol ay hindi priority. Okay? So, dito po sa ating mga naming ng alcohol, pag priority ang alcohol, ang ating magiging final name mag-end with OL. So, may suffix tayong OL. Pero pag hindi priority ang alcohol, ay hydroxy ang pangalan ng alcohol pag siya ay nag-function as a substituent. Okay? So, I have uh, examples ng mga alcohol organic compound na may different na itsura. Okay. So let's start with this common alcohol, the primary alcohol. So since in terms of alcohol versus alkane, mas priority po natin ngayon ang alcohol as the first functional group. Ano? So ang ating pong magiging locator, ganun pa rin po yung first step. You are going to obtain the longest chain. So here, ang longest chain po natin ay itong ating i-highlight. So ito po, hindi na po yung carbon na. Diyan ay OH na po. Then, ang ating pong lowest locator ay ilalagay natin sa carbon na kung saan nakalagay yung alcohol. So this will become a carbon number 1. Then this 2, 3, 4, 5, and 6. Now, dun sa ating naming ng alkane, hexane dapat po ito. Since alcohol na po siya, at nabanggit ko nga na ang mga functional group ay pag na-attach siya ng magbabago properties, hindi na po siya alkane, hindi na po siya hexane. Yung ano po, gagawin natin sa new way of naming, ganito po yung mangyayari dyan. Yung hex, di ba, 6 means 6. Tapos hexane dapat siya. Tatanggalin nyo na yung letter E. Papalitan nyo siya ng OL. If priority natin ang alcohol. Since priority natin ang alcohol over alkane, ay we remove E and we replace it with OL. So, ito sa new name po, ang gagawin niya po dito, pagkatapos po ng E matanggal, ipapollow niyo po agad dyan ang locator. So, since sa carbon number 1 po nakalagay yung OL natin, so lalagay niyo ng dash 1, tapos ang last po ng pangalan niya ay OL. So, the first possible name nitong una na correct ay hexan 1-ol. Or dun sa ating old method, pwede po nating unahin ang locator. Lagay natin muna ang 1, tapos hexan, tapos yung OL, hexanol. So 1 hexanol or hexan 1-ol, they are the same, parehas correct. So maalin po dyan ang pwedeng gamitin. Pero ah, mas okay po itong new name sana kung ito po yung mapapractice yung gamitin, itong new name. Ano? So, hexan 1-ol or 1 hexanol. Okay. Next, dito po sa carbon number 2, highlight ulit natin ang longest chain. So, here's the longest chain. Then, ang ating pong priority, lagyan ng lowest locator ay kung saan may pinakamalapit na OH group if alkane lang po yung kasama ng ating alcohol. So, here, dito po tayo maglalagay ng number 1 para ang lowest number mapapunta sa ating alcohol. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Since priority na naman natin alcohol over alkane, magiging suffix name na po uli yung alcohol. OL na po ulit gagamitin natin. So, ang 8 ay ok. Ok. Tapos, tatanggalin nyo lang yung E. Tapos, we replace that with the locator of the alcohol, which is carbon 2. So, oc2, octan 2-ol is the final answer. So, octan 2-ol is the final answer here. Okay? So, next, dito po muna tayo sa alkane pa rin. Pero dalawa na yung alcohol bago tayo pumunta dito sa alkene tsaka alkyne na may alcohol. So, dito po over priority pa rin natin ang alcohol. So, kung mapapansin nyo, meron po ulit tayong longest chain which is here, longest chain. Tapos, alin po ang lalagyan natin ng 1? So, pipili po tayo kung dito or dito. Ngayon, ang labanan natin, saan po magkakameron ng mas mababang number ang parehas na alcohol natin? Dito po ba tayo maglalagay ng 1 or dito? Dito po kasi pag dito tayo naglagay ng 1, 1,
1, 2, 3, 4, 5, and 6. Bale, 3 at saka 6 po ang magiging number ng ating alcohol pag dyan po tayo naglagay. Pag dito naman po sa kabila, 1, 2, 3, 4, and 5. So, 2 and 5 po. So, mas lower po yung number ng ating alcohol. Pag dito, kasi 2 and 5, yung kanina ay 3 and 6. So, 2 and 5 po yung ating mas lower number sila. So, ito po yung ating direction ng locator. Then, 7 po, ibig sabihin ay heptan. Heptan. Tapos, remove the E. Then, lagyan po natin ng ating locator which is 2 and 5. So, lagyan po natin 2, 5. Tapos, lagyan natin ng all. Dahil na po kasi, dalawa na po kasi yung ating alcohol functional group na naka-attach. Okay? Heptan 2,5-diol. Okay? Next po, ito naman pong alcohol na merong alkene at saka alkyne. So, here, meron po tayong tribal band and double band. Pero over alkene and alkyne, mas priority pa rin natin ang alcohol functional group. So, that's why, include natin sa longest chain lahat ng yan. So, that's why ang ating pong locator, magsisimula pa rin tayo ng lowest locator kung saan malapit yung alcohol. So, here we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? So, ang gagawin naman po natin ay balikan lang po natin yung original naming natin sa alkene-alkyne combine. Then, ang magiging suffix po ng final name ay OL or pinakang huli sa pangalan ay OL kasi priority natin ang alcohol here over alkene and alkyne. So, ilalagay niyo po uli pag ay hex. So, gayon, wala po tayong AN na ilalagay kasi hindi naman po ito alkane. So, ang gagawin niyo po is, ang ilalagay po natin ay then double band, then locator, then triple band. So, ang ating mga locator here is sa 3, which is lower kaysa sa 4 at saka sa 5. So, ilalagay natin hex 3 in, tapos 5 ein. Tapos last po, priority natin alcohol, nakalagay sa 2. So 2 all. So hex 3 in, 5 ein, 2 all. Okay? So that's it. Pagka po may double band at triple band, ito po yung magiging style ng name. So, next po, we have this one. Alcohol naman na may kasamang mga substituent. So, highlight pa rin natin ang longest chain. Here is the longest chain. Tapos, saan po tayo maglalagay ng 1? Mas priority po natin lagyan ng lower number ang ating alcohol functional group. So, maglalagay po tayo ng 1 here. Ito po kasi ang mas may magiging mababang number of alcohol natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, bale, ang gagawin natin dyan is, ang uunahin lagi natin is pangalan mo naman ng mga substituent. So, we have this number 2, merong methyl. And sa number 3, merong isopropyl. So, bale, sa methyl at isopropyl, sino pong mauna? Ay, di si isopropyl. So, magiging 3, isopropyl. Tapos, sunod, yung ating 2, methyl. Okay? And then next is yung pangalan ng ating parent chain, which is iduduktong na lang sa 2-methyl. So, parent chain po natin ay 7, which is heptan. Kasi wala po tayong nakitang double bond. Heptan po yung gagamitin natin para dahil original heptane. Tapos, tatanggalin natin yung letter E. Papalitan natin muna ng locator ng alcohol. Ang locator natin ng alcohol ay sa 1 at saka sa 5. So, 1, heptan, 1, 5, diol. So, that's it. This is the pangalan. 3 isopropyl, 2 methyl, heptan, 1, 5, diol. Okay? Next po, para naman po sa mga cyclic, kapag po isa lang po yung ating attachment, ay hindi na po natin lalagyan ng locator kasi understood na siya ay 1.
So, ano po ang pangalan nga nito originally pag 6 carbon na cyclo, that is cyclohexane. Ang gagawin nyo lang po, tatanggalin nyo yung letter E, gagawin yung OL. That is cyclohexane. Tapos gagawin yung OL, magiging pangalan na niya ay cyclohexanol. No need to put a locator if ang cyclic structure natin ay isa lang yung kanyang substitute naka-attach. Okay. This is called cyclohexanol. Pag isa lang po. Next, dito po sa ating sunod na example, dalawa yung naka-attach. Dito po tayo maglalagay ng number. So, automatically, by default, number 1 po atin yung ating isang alcohol. Tapos ang direction po ng numbering natin kung saan magiging mas mababa yung sunod na alcohol. So, 1, 2, 3. Sa direction pong ito. So, 1 at 3 yung locator natin. Then, ano nga pong pangalan ulit nito? Cyclo, cyclohexane. Tapos, lalagay po natin, locator natin is 1, comma, 2. Tapos, sorry, that's not 2, that is 3. Tapos, diol. So, cyclohexane 1,3-diol, that is the name of this compound. Next, we have here kung saan ang alcohol natin ay hindi na priority. Bakit? Kasi meron tayong bagong functional group here. Ito pong functional group na nasa dulo, yung COOH, ay yan po yung tinatawag na carboxylic acid. Ito pong nakikita niyong list na ito na 1 to 17. Ito po yung order ng priority. From highest priority to lowest priority. Ang number 1 po sa pinakang priority ay carboxylic acid. And sad to say, kasi dito sa ating example, carboxylic acid ang kasama ng ating alcohol. So, hindi ngayon priority ang alcohol. Magiging substituent lang po ang alcohol. So, let us highlight the longest chain here. And automatic by default, ang carboxylic acid ay lagi naman po siyang nakalocate sa pinakang terminal carbon or carbon number 1. Kaya hindi na siya lalagyan ng locator. So, lagyan po natin ng number. Ang highest priority mo natin ay ay carboxylic acid. So, dito tayo magsisimula ng 1 dun sa mismong carbon ng carboxylic acid. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Then, kung mapapansin niyo po, yung ating mga alcohol functional group ay naging substituent lang here kasi hindi siya priority. So, since substituent siya, siya po ay uunahin niyo sa pangalan. Hindi na magiging all ang pangalan ng magiging suffix ng pangalan. So, gagawin niyo, lalagay niyo muna yung locator ng ating mga alcohol. So, that is 6 at 7. So, 6, 7, dahil dalawa sila. Tapos, hindi po OL ang gagamitin since prefix na po dito ang alcohol or substituent na lang. Hydroxy na po. 6, 7, hydroxy. Tapos, next, parent chain natin ngayon ay yung kukunin naman natin, priority natin ang carboxylic acid. So, ang carboxylic acid kapag po suffix po ay uwic, uwic. Oic acid. So, since this is nona, lalagay nyo lang po, 9 means non. Non. Non na. So, kung mapapansin nyo, letter E dapat dito. Pero ang lalagay nyo na oic, nonanoic acid. Okay? So, 6,7 dihydroxynonanoic acid. So, since nagiging suffix po natin ay carboxylic acid dahil siya na po yung priority at this time ay ang alcohol natin ay naging substituent. Okay? So, if ever na may question pa kayo, clarification, i-PM nyo na lang kung may mga gusto pa kayong ipa-example ha. Then, ito po yung ating mga example, screenshot nyo para sa inyong reviewer. Then, ito naman yung another example. And then, this is the list of priority group pag sa mga functional group ha. Pagka meron na tayong mga example na sama-sama na sila sa isang organic molecule. That's all for this video and God bless.